Okay, ang ayaw kong mangyari kay BTC is gawin niya ulit to, oh. Pansin nyo kay BTC. Zoomin natin, ah. Yung akala mong breakout after ng wave 3, after ng momentum, di ba? After ng momentum, kala mo bubutasin ulit to nag-breakout, patay, yung pala ipit, masunog ng todo. Ayaw natin mangyari yun. Ang suggestion ko for this kind of asset is never catch the price or habulin nyo yung price. Kasi wala kang basis eh. Wala kang basis. Ano ibig sabihin ng basis? Wala kang basis kung magkano talaga siya. Naintindihan nyo? Ang magiging basis mo lang is prediction nila because of a lot of reasons. Wala kang basis paano mo siya mapaprice into. It's like a perception lang ng different na tao na if ang basis nila lahat is 100,000, mas maraming gusto ng basis na 100,000, maraming bibili ngayon. Ang basis nila is global adoption, hahabulin mo yung breakout, medyo delikado ka doon. Kaya yung nagiging strategy ko sa mga ganito klaseng asset is really a retest on the trend. Tapos pure technicals lang talaga, risk on risk of sentiment, yun lang naging basis ko. So, kung hindi binigay yung price na gusto ko, hindi ko siya kukunin. Kahit maiwan ako. So, that's why yung itong level na yun, hindi ako kumuha. Ethereum lang yung kinuha ko. If you can remember, kumuha ko ng Ethereum, no? Sabay-sabay with you. Taas na sa 15% up na ako yung Ethereum. First ko pa lang kinuha. Tapos tapos 500,000 pa yung binili ko, guys. Isang tarak, 500,000. So, di ba? Sabi ko, ganun ka positive, like for Ethereum. Pero ako, if I would suggest, go to the weekly chart, okay? And dito pa rin tayo abang. Diyan pa rin yung price natin ng abang. Or, we can do a position trade on this level at 53 ulit. Pag umangat siya, di wag natin habulin. Tingnan natin ulit saan siya pupunta. We can get initial price at this kasi din period pa naman. Nasa July to October pa naman tayo. If October nandito siya, tapos area ng October, basta nasan siya ng October, September, October, 2 months from now, nasan siya dito or dito kuha tayo. For now, observe. Kahit mag-breakout siya, wala tayong pakialam. Ganun yung gawin natin. May basis yun kung bakit. Kasi this period between June to September, risk off yung market. The reason why umaangat lang naman siya is because of the pricing in ng interest rates, election. Huwag natin abulin. Coming September, October, nandito yan ang mga price levels na yan. O di sabay-sabay tayo kumuha. Tingnan natin live. And that's what I did in Ethereum. Naghintay talaga ako.